Sa ngayon, ilan na ang nag-file ng mga kaso? Ilang taon nilang haharapin yan? Iba't ibang lugar yan. At ang isa sa pinakamalayo, ito ay i-file sa Marawi City. Ngayon nga lang masarap ang pakiramdam dahil may pera pa kayo. Dahil pinapalakpakan pa kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Malinong time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Estudero, sir. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Judge tayo para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernani, New Manila. Nag-attend kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Charles Dibalasco. Next. Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Sige, go, sir. Yan po, sir, yung mga empleyado sir ng Maxi, sir. Nang? Maxi, na pagmamayari ni Boss Santi ko. At pakiulit, Mark. Yan po, sir, yung mga empleyado ng Maxi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward. I-stress ko lang or bibigyan ko ng diin. Lahat ng mga pinapakita na larawan, yung mga pictures na ipinapakita nitong mga Maleta Boys, wala pong mga probative value ito. Pag dinala mo po ito sa korte, wala pong ibig sabihin ito eh. Hindi niya na i-connect yung sinasabi nila na nag-deliver sila ng pera kung kani-kanino. Uulitin ko lang no, na hindi ko sinasabi na lahat ng binanggit nila na pinagdala nila ng pera ay hindi totoo. Baka may iba rito na totoo. Ang sinasabi ko dito, marami lang silang idinagdag. Hinaluan nila ng politika ito. Hindi nila ginagawa ito dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan. Ginagawa ito ng Maleta Boys dahil sa pagmamahal sa pera. Dahil dun sa suporta ni Mike Defensor na inaamin naman niya. Wala po ritong pinag-uusapang loyalty, wala pong pinag-uusapang patriotism, or pinag-uusapang pagiging honest ng mga taong ito. Ginagawa po nila ito dahil kumikita sila. Ginagawa po nila ito dahil nga sabi ni Congressman Alvarez, mga walang-wala itong mga ito. Kaya kawawa sila eh, nagpapagamit sila. At yun nga sinasabi natin, pag isa-isa nang pumasok ang mga kaso nila at haharapin nila sa mga korte, iba't ibang korte, iba't ibang complainants ang haharapin nila, diyan may hirapan at mararamdaman nila kung ano yung malaking pagkakamaling ginawa nila. Uulitin ko, yung mga larawan, yung mga pictures, wala pong ibig sabihin. Hindi po ma-connect doon sa ibinibintang nila na pag-deliver daw nila ng mga pera. Lalong-lalo na, itong larawan ay pinakita doon sa Marawi, yung larawan na kung saan nando doon si Sharon Cuneta at itong si Senator Kiko Pangilinan, wala pong koneksyon eh. Para sabihin na talagang tumanggap sila ng pera. Wala silang maikukonek. Kung sila ay nagbibintang na nag-deliver sila ng pera para dito kay Senator Kiko Pangilinan. Ang larawan na yun, walang probative value.
dinadagdagan lang nitong mga maleta boys ang sakit ng ulo na haharapin nila sa bandang huli. Sino gumawa dito? Yan sir yung, nung time na yun sir, nakalaglag yan. At nasira yung saber. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Itong mga pinaggagawa ni Mike Defensor, hindi ko alam kung ano yung resultang inaasahan niya dito sa mga ginagawa niyang pagsuporta at paggawa ng mga press con using this so-called 18 Marines. Na tinatawag na nga natin ngayon na 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi ko alam kung umaasa ba itong si Mike Defensor na magresulta itong mga ginagawa nila ng pagbagsak ng gobyerno. Yan ba ang inaasahan nyo? Dahil alam na alam naman natin, kamukha rin itong si Senator Marcoleta, itong sila Amy Marcos, itong sila Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, at iba pa na nasa side ng mga DDS. Alam natin na lahat ng kilos nila, lahat ng mga pinagsasasabi nila, propaganda na umaasa sila na mapabagsak ang gobyerno ni PBBM. At alam na alam natin na ang resultang gusto nila mangyari ay maging presidente itong si Sara Duterte. Nagaya na nga na sinasabi ko, bagamat tayo ay hindi number one fan ng Malacanang or isang fanatic ni PBBM, hindi natin sinusuportahan na mangyari ang gusto mangyari nitong sila Defensor, na pabagsakin ang gobyerno, na pabagsakin itong presidency ni PBBM. At ilagay nila bilang presidente itong si Sara Duterte, na alam natin na isa sa pinaka masama ang record, isa sa mga nakilala nating pinaka-worst politician dito sa Pilipinas. Bukod sa hindi niya naintindihan ang trabaho niya, bukod sa wala naman talaga siyang ginagawa kung hindi mag-ikot buong mundo para i-promote ang sarili niya, hindi talaga ito gumagawa ng trabaho bilang Vice President. At yung mga kasong haharapin niya diyan sa impeachment, hindi biro. Lahat ito ay patungkol sa betrayal of public trust. Pagnanakaw ng pondo, hindi maipaliwanag na gastos, pagbabanta ng buhay, at iba pang napakalalaking kaso. Kaya hindi natin gugustuhin ang katulad ni Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. At yan ang hindi ko maintindihan dito sa mga DDS na to, na katulad nga nitong si Mike Defensor, nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila Robin Padilla, nila Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Bakit nila gugustuhin ang isang katulad ni Sara Duterte ay mamuno sa ating bansa? So, iisa lang ang nakikita kong paliwanag dyan. Iisa ang kulay nila. Iisa ang dugong nananalaytay sa kanila. Kung ano ang korupsyon, kung ano ang hinaharap na kaso nitong si Sara Duterte sa kanyang impeachment, similar itong mga taong ito. Iisa ang kanilang ginagalawang mundo, iisa ang nagpapaligaya sa buhay nila, hindi public service, kung hindi yung katulad ng mga accusation na mayroon itong si Sara Duterte. Ganyan ang gusto nilang leader. So iniisip natin, malamang-lamang itong mga taong ito, ganyan din ang gustong mangyari sa buhay nila. Ina-idolize nila si Digong Duterte, ina-idolize si Sara Duterte na mga naharap ngayon sa napakalalaking kaso ng korupsyon, ng pagpatay at kung ano-ano pang krimen. So ibig sabihin yan, itong mga taong ito, ganyan din ang kanilang gustong mangyari sa buhay nila bilang mga politician. Kaya hindi natin gugustuhin ang
ang pagbagsak ni PBBM at pag-upo nitong katulad ni Sara Duterte na suportado ng mga fanatic ng mga DDS na mga paluhod-luhod pa doon sa rally, pahiga-higa sa kabaong. Hindi natin maintindihan kung ano pa ang pwedeng gawin ng mga ito, maipakita lang yung kanilang pagiging fanatic kahit na magmukha silang tanga, magmukhang mga siraulo, magmukhang bobo, walang utak, masuportahan lang nila ang kanilang iniidolo na naharap nga sa napakalalaking kaso ng pagnanakaw, unexplained wealth, pagbanta ng buhay ng presidente, pagbanta ng buhay ng First Lady at former Speaker of the House, paggasta ng milyon-milyong pera na hindi maipaliwanag at nagagalit pa pag binag-explain mo, ayaw ng accountability. Yan din ang gusto mangyari nitong sila Mike Defensor, nila Marcoleta at iba pa. Ayaw nila ng accountability. So itong ginawa nilang press conference na alam nating illegal at sana makasuhan na itong si Mike Defensor na to para tumigil na. Walang humpay ang ginagawa nilang pagkilos, pagsalita laban sa gobyerno para pabagsakin si PBBM. At ang huli nga, itong nakaraang ginawa nilang press conference at nag-announce pa itong si Mike Defensor na ito raw ay magiging Blue Ribbon hearing na illegal dahil hindi naman siya isang senador at hindi siya chairman ng Blue Ribbon Committee. Itong ginawang press conference, hindi ko maintindihan kung talagang pinaniniwalaan ni Mike Defensor ang kasinungalingan nitong mga taong ito or talagang nanggugulo lang sila. Pero obviously, kahit na isang taong mababa ang pinag-aralan, maiintindihan na itong ginagawa nila Mike Defensor ay panggugulo lang. Isipin nyo na lang, nagkakabuhol-buhol yung testimony. Yung mga dating kasama sa kanilang isinusumbong na binigyan ng pera or ng mga maleta, hindi na ngayong kasama dahil kakampi na nila. Yung mga hindi na nila kakampi, katulad ng Chis Escudero, isinasangkot na naman nila ngayon. Na pinagdeliveran daw nila ng mali-maletang pera. Gaya na rin ng bintang nila kay Erwin Tulfo. At isa pa, yung isang journalist na kinikriticize din yung mga pinagagawa nila na si Mon Tulfo, idinamay na rin nila. Pinagtatawan lang sila ni Mon Tulfo. Kaya kitang-kita po yung kasinungalingan na ginagawa nila. Pero hindi ko alam kung itong nangyayari ito ay nauunawaan ni Mike Defensor o talagang sinasadya niya kahit na kasinungalingan, pinagsasalita niya itong mga taong ito para nga guluhin ng gobyerno. At ang isa pang nakakapagtakang idinamay nila rito ay itong si Senator Kiko Pangilinan. Na alam natin talagang nagkaroon ng violent reaction itong si Sharon Cuneta. Hindi niya deserve ito. Itong si Kiko Pangilinan, hindi ito nasasangkot sa mga ganitong klaseng pagnanakaw. Kasong katulad ng kaso na kinasasangkutan nitong sila Chis Escudero, nitong sila Joel Villanueva, nitong sila Jingo Estrada, wala itong ganitong kaso. Dapat lang talaga na mag-react itong si Miss Sharon Cuneta. Ako po ay mahigit 25 years na nanirahan sa Pasay at naging mayor namin ang tatay nitong si Sharon Cuneta na si Ambo Cuneta. Bagamat hindi naman talagang isang brilliant na mayor, napakabait na mama, napakabait na tao. Naalala ko yung kwento ng tatay ko dyan na anytime na pumunta ka sa opisina niyan, i-welcome ka nitong si Mayor Cuneta. Kaya proud kami bilang mga taga-Pasay dito sa mga achievement ni Sharon Cuneta. At itong si Sharon Cuneta, yung kanyang kayamanan, yung kanyang tinatamasang wealth ngayon, pinaghirapan niya lahat yan. At her very young age, naging sikat na singer na yan. At alam naman natin na maraming naging hit songs yan at naging artista yan at kumita ng malaki sa pagiging artista at pagiging TV host for so many years. At never natin narinigan na naging mayabang at naging matapobre. Yan pong si Sharon Cuneta ay napakabait sa kanyang mga tagahanga.
Kaya hindi niya deserve itong ginawang pagbibintang nitong mga maleta boys na to, itong mga kargador na to. Kaya bilang isang taga-Pasay, kinukundin ako itong kilos, itong pinagsasabi ng mga maleta boys na to at kasama na ang aking madiin na pagkukundina dito kay Mike Defensor na ayaw tumigil sa pagsusumikap na pabagsakin ng gobyerno dahil alam natin na siya mismo ay nahaharap sa napakalaking kaso. Ang kaso niyang hinaharap ay human trafficking na wala ring piyansa later on, na sana katulad nga rin nitong si Senator Marcoleta ay lumabas na ang mga warrant of arrest para matigil na kayo sa inyong mga illegal na ginagawa. For more than 4 decades, Sharon Cuneta has been one of the most beloved and enduring figures in the Philippine entertainment. Known as the megastar, she dedicated her extraordinary talents to bringing joy and inspiration to generations of Filipinos through music, film, and television. With more than 50 albums, numerous blockbuster movies, and many successful television programs, Sharon became a constant presence in the lives of her fans. Her songs touch hearts, her films created lasting memories, and her television appearances showcased her warmth, charm, and authenticity. Beyond her remarkable achievements, Sharon's greatest strength has always been her humility. Despite her immense success, she remained grounded, grateful, and devoted to the people who supported her throughout her journey. She shared her gifts not for recognition alone, but out of a genuine desire to entertain and connect with her audience. Today, I honor Sharon Cuneta not only for her accomplishments as a singer, actress, and television personality, but also for the kindness and sincerity she has consistently shown throughout her career. Her legacy is a testament to life dedicated to excellence, humility, and a heartfelt love for the Filipino people. Yan po ang aking munting pananalita in honor of the megastar Sharon Cuneta. At again, uulitin natin, itong ginagawa nitong si former Congressman Mike Defensor. Sana po sa ating mga otoridad ay gawa na ng paraan na itong mga katulad ni Mike Defensor ay gawa na ng kaso. Sila Amy Marcos, itong sila Marcoleta, sila Robin Padilla, na inaabuso na ang demokrasya dito sa ating bansa. Hindi na po nila nire-respeto ang batas. Kung ganito po ang makikita ng taong bayan, mababawasan po or unti-unti pong mababawasan ang respeto ng mamamayang Pilipino sa mga umiiral na batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng dahil sila ay nasa mataas ng kalagayan sa buhay, ay exempted na sila sa paggawa ng ganitong klaseng mga trabaho na illegal. Illegal ang kanilang pinagagawa na dapat maparusahan ng batas. Para yung ating mamamayang Pilipino ay makita rin na totoo nga na no one is above the law. At matuto rin tayong rumespeto sa batas at matuto tayong gamitin ng tama ang salitang demokrasya. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At paki-like na rin po at mag-comment tayo at pilitin natin masagot hanggat kaya yung inyong mga komento. Paki-share na rin po nang sa ganun maraming makaalam, makabatid ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.